Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, bago pala natin simulan ng ating content, ay inaanyayahan ko pala kayong i-like and subscribe na rin itong aming FB page or yung aming travel agency ng aking napakaganda at napakabait na jowa, no, na si Sakarin. So please consider na yan na i-like. Ilalagay na lang natin yung link ng aming page sa description sa baba para kahit papano ay hindi kayo mahirapang hanapin. So nagsisimula pa lang yan guys, no. So suportahan nyo naman kahit like and subscribe lang. Maraming salamat. So yun na nga guys, ang topic natin dito ngayon ay yung skill guide ng DLSTR. Dun sa class talent niya lang nga yung bravery. So dito guys, kung ako sa inyo, wag nyo munang pataasin itong max weapon attack up. Ang patataasin nyo dito muna para sa akin na kapag limited pala ang yung inyong mga skill points ay yung minimum. Kasi yung maximum mababa yung bigay niyan, tapos ang difference kasi niyan yung minimum at saka sa maximum, doon kasi nagva-vary kung gaano kataas at gaano kababa yung damage nyo. So kung patataasin nyo itong minimum attack damage, mas mataas yung minimum damage nyo compare sa sobrang taas ng attack damage nyo, by percent lang naman siya. By percent lang nagkakas yung malaking damage. So mas maganda kung mas maliliit yung damage nyo pero madami, mas mabilis kayong makakapatay ng red boss at saka sa PvP. Tapos itong Holy Aurora, patasin nyo lang yan kahit level 1, lalo limited nga yung slot or yung points nyo, and nagdadagdag rin kasi yan sa damage, no. Medyo mataas din ang damage na may input natin sa mga red boss at saka sa PvP. Importante rin yan guys, isa yan sa mga skill na ginagamit ko dito sa pagpapalevel ng ating character. Anyway, yung character pala, yung DLSTR guys, ang forte talaga nito ay yung leveling at red boss. At balance sa akin, para sa akin versatile tong character na ito dahil nga pwede siya sa pa-level, mabilis siya magpa-level, mabilis din siyang makapatay ng red boss. Pero mas maganda pa rin ang wizard energy. So dito, wag muna kayo magko-combo. Ang pataasin nyo dito, STR up. Once na pa-level nyo na yung minimum at saka yung maximum na tag level 5 at na-unlock nyo na yung second skill, pataasin nyo to hanggang level 10. Itong STR up. Kasi nga, DLSTR kayo, by percent kasi madadagdag. Yung sa STR nyo, depende doon sa taas ng strength na ilalagay nyo doon sa attribute. So, importante siya dahil dito rin nagva-vary yung damage doon sa Nebula at saka sa fire chain. So, importante siya. Tapos, itong combo damage siya, huwag nyo muna siyang masyadong pataasin. Para sa akin, late na siyang pinapataas. Lalo, hindi mabilis mag-cast ng combo ang DLSTR. Para sa akin lang hindi siya ganoon kabilis mag-cast ng combo. Unlike doon sa Blade Knight at saka doon sa mga Wizard and EMG. Ito naman yung kanyang second skill, no, doon sa, kasi first skill yung isa, yung second skill, ito more on speed lang ng ating kabayo ito. So, para sa akin, level 1 lang ito. Hindi ko na ito pinapa-level dahil pwede naman kapag kayo ay tumatakbo, 'di ba? May hinahabol kayong gusto niyo makipag PVP or kayo ay pini-PK. So advantage 'yan kasi mabilis kayo makakatakbo. Pero para sa akin, minsan dating ginawa ko lang yung level 1. Ngayon, kung ako ay babalik sa DLSTR, hindi ko siya pale-levelin kasi sayang yung point na ibibigay niya. Sayang 'yun, isang point lang din 'yun na pwede kong mailagay doon sa ibang mga attributes ko. So dito naman sa Nebula Fire Chain, so ito yung parang 'di ba, parang kay Kurapika. So, ginagamit natin siya para mabilis makapagpa-level. Dalawa lang yan guys Kung gusto nyo mabilis palang pumatay ng red boss, kung madalas kayong nagre-red boss or hindi kayo nag-AFK sa minion, ito ang pataasin nyo. Naka-base ang damage ito dun sa STR natin. Kaya pinapataas ko yung STR dapat Tapos, ito naman, yung whirlwind ba to, yung flame na yan yung ginagamit natin para sa minion pag mag-AFK at kapag tayo ay Devil's Square. So kapag kayo ay madalas nag-AFK, no, nag-AFK lang kayo tapos hindi na muna kayo maglalaro, ito ang patasin nyo compare dun sa Nebula, lalo yung mga busy na tao. Yan lang yung ginagamit para mabilis makapagpa-level up. Kaya may dalawang option na, yung una yung Nebula, kung lagi kayong nagre-red boss or lagi kayong naka hands-on sa cellphone nyo, pwede yun. Pero kung lagi lang kayo naka-AFK, pwede nyo pataasin yung whirlwind na yun, yung flame na yun, pataasin nyo siya. Tapos ito, maganda din to, yung wind spirit na to, isa to sa mga skills na ginagamit natin kasi malaki din yung damage na ma-input natin sa kalaban.
kapag ka tayo pag pinataas natin itong skill na ito. So siguro yan muna lang yung ating ibibigay. Para sa akin no, level 1 nyo lang yan, tapos yung iba i-max nyo, lalo na yung STR up kasi importante siya. Then sa susunod kapag medyo mataas na level nyo, then unti-untiin yung pa level yung minimum at saka yung maximum. Huli nyo na yung hit up dahil hindi siya ganun ka-importante para sa akin. So yun lang siguro. Kung umabot ka pala sa dulo ng ating video na ito, please consider like and subscribe sa ating walang kwentang channel. Diyan napataasin nyo lang lahat ng mga attributes na lalo pagka STR. So yun lang siguro. Have a good day. Bye bye.